Mga lolo at lola, mga minamahal kong senior, ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Baka hindi ninyo ito paniniwalaan, pero ang dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan na may edad 60 pataas ay pabalik-balik sa higaan, nagigising sa kalagitnaan ng gabi, at pagod pa rin sa umaga ay hindi dahil sa katandaan. Ang tunay na problema ay nagmumula sa isang maliit na mineral sa ating katawan, ang magnesium. Kapag kulang tayo sa magnesium, hindi makagawa ng sapat na melatonin ang ating utak. Hindi makapag-relax ang ating nervous system. Madaling pulikatin ang mga kalamnan at maaaring maging irregular ang tibok ng puso. Iyan ang dahilan kung bakit ang tulog ninyo ay nagiging pira-piraso, mababaw, at hindi talaga malalim. Ang magandang balita, hindi ninyo kailangang umasa sa sleeping pills habang buhay. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik ng sapat na magnesium sa tamang paraan, gamit ang mga pamilyar na pagkain sa inyong kusina, ang mahimbing na tulog ay maaaring magsimulang manumbalik sa loob lamang ng ilang gabi. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pagkaing mayaman sa magnesium na madaling bilhin, madaling ihanda, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na tunay na makapagbabalik ng natural, malalim, at tuloy-tuloy ninyong tulog. Ang kapangyarihan ng magnesium ipinaliwanag para sa mga senyor. Bago tayo dumako sa 5 pagkain, nais kong ipaunawa sa inyo kung bakit napakahalaga ng papel ng magnesium sa ating pagtulog. Ang magnesium ay hindi lang ordinaryong mineral. Kasama ito sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan, mula sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapanatili ng matatag na tibok ng puso, hanggang sa pagtulong sa maayos na paggana ng mga kalamnan at nerbiyos. Ngunit para sa pagtulog, sentral ang papel ng magnesium. Ito ang susi para makagawa ang utak ng melatonin, ang ating sleep hormone. Kinokontrol din nito ang GABA, ang neurotransmitter na nagpapakalma sa stress at gumagabay sa katawan patungo sa isang relaxed na estado. Kung walang sapat na magnesium, lahat ng prosesong ito ay nasisira. Hindi mapakalma ang mga nerbiyos. Mas madaling pulikatin ang mga kalamnan. Maaaring maging irregular ang puso at ang tulog ay napuputol. Napatunayan na ito ng mga clinical study. Isang kontroladong pag-aaral sa mga taong mahigit 60 anyos ang nagpakita na matapos ang 8 linggo ng pag-inom ng magnesium supplement, mas mabilis silang nakatulog ng average na 72 minuto kumpara sa mga hindi uminom nito. Ang kalidad ng kanilang tulog ay bumuti rin ng malaki. Mas mataas ang kanilang sleep efficiency, nabawasan ang pagiging hindi mapakali, at naging mas matatag ang level ng melatonin sa kanilang dugo. Pinakamahalaga, ang mga taong may malalang insomnia ay nagsabing hindi na sila gaanong pagod sa araw at mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang mekanismo ay hindi lang direktang sinusuportahan ng magnesium ang melatonin at GABA, na iimpluwensyahan din nito ang cortisol, ang stress hormone. Kapag may sapat na magnesium ang katawan, natural na bumababa ang cortisol sa gabi. Nagre-reset ang circadian rhythm o internal clock, at mas madaling nagpapadala ng senyales ang utak para matulog. Binibigyang diin ni Dr. Jose Reyes, isang kilalang sleep specialist dito sa Pilipinas, na malaki rin ang tulong ng magnesium sa pag-iwas sa pamumulikat ng binti sa gabi. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas magising ang mga nakatatanda. Sa madaling salita,
Ang magnesium ang tahimik na tagabantay ng ating tulog. Kapag sapat ang magnesium, mas mabilis kang makakatulog, mas malalim ang tulog mo, at mas bihira kang magigising. Kapag kulang ito, ang gabi ay puno ng patigil-tigil na paggising at ang umaga ay kasing pagod na, para bang hindi ka nagpahinga. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kahalaga ang magnesium sa pagtulog, simulan na natin ang listahan mula sa bilang 5. Rank number 5, isang karaniwang sangkap sa kusina para sa mas mahimbing na pahinga. Ito ay isang pamilyar na pagkain sa maraming kusinang Pilipino. Makikita sa mga ulam, sabaw, at maging sa mga inumin. Ang ating rank number 5, soybeans o utaw. Isang tasa ng lutong soybeans ay naglalaman ng mahigit 140 mg ng magnesium na halos 1/4 na ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang matanda. Sa isang maliit na serving pa lang, nakukuha na ng katawan ninyo ang mahahalagang sustansya para mag-relax ang mga nerbiyos at para madaling makagawa ng melatonin ang utak. Pero hindi lang tungkol sa magnesium ang soybeans. Mayaman din ito sa dekalidad na plant protein, essential amino acids, at lalo na sa isang grupo ng compounds na tinatawag na isoflavones. Ang isoflavones ay nagsisilbing phytoestrogens, mga sangkap mula sa halaman na kahawig ng estrogen na tumutulong magbalanse ng hormones. Ito ay lalong mahalaga para sa mga kababaihang postmenopausal kung saan ang hormonal imbalance ay madalas may kasamang hot flashes, stress, at hindi mapakaling pagtulog. Isang pag-aaral sa Asya ang nagpakita na ang mga taong regular na kumakain ng soybeans at mga produktong gawa rito tulad ng tokwa o soy milk ay may mas mahabang tulog at mas magandang kalidad ng pagtulog kumpara sa mga bihirang kumain nito. Ibig sabihin, nang hindi umaasa sa gamot, ang simpleng pagdaragdag ng soybeans sa araw-araw na pagkain ay nakatulong na sa maraming tao na mapanatili ang tuloy-tuloy na tulog at gumising na mas magaan ang pakiramdam. Dagdag pa rito, tinutugunan ng soybeans ang isa sa mga pinakakaraniwang problema na gumigising sa mga senior sa gabi, ang pamumulikat. Dahil sa kombinasyon ng magnesium, calcium at potassium, tinutulungan ng soybeans na patatagin ang electrolytes at maiwasan ang biglaang pag-urong ng kalamnan. Kaya naman, maraming may edad 60 pataas, kapag nagdagdag sila ng soy milk o isang ulam na may tokwa sa gabi, ay napapansin nilang mas bihira na silang magising dahil sa paninigas ng kalamnan o pananakit ng binti. Isa pang bentahe ay ang pagiging flexible nito. Maaari kayong uminom ng isang mainit na baso ng soy milk sa gabi para mag-relax. Pwede ninyong ihalo ang tokwa sa ginisang gulay o simpleng kumain ng steamed edamame na may kaunting asin. Ang mga ito ay pamilyar, madaling tunawin, at swak sa panlasang Pilipino. Isang paalala, piliin ang purong soybean products na hindi gaanong proseso at iwasan ang mga may dagdag na asukal. Para sa mga may kondisyon sa thyroid o umiinom ng gamot para sa hormones, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago dagdagan ang pagkain ng soy. Sa madaling salita, ang soybeans ay isa sa pinakaabot kaya, madaling hanapin, at epektibong natural na pinagkukunan ng magnesium na may dagdag pang benepisyo para sa tulog. Rank number 4, isang panghimagas sa gabi na nagpapaginhawa sa pulikat. Pagkatapos ng soybeans, isang pagkain na parehong mayaman sa magnesium at tumutulong magbalanse ng hormones, dumako tayo sa isang snack na mas pamilyar pa.
Ito ay isang uri ng mani na halos lahat ng supermarket sa Pilipinas ay mayroon buo man, hiniwa, o bilang nut butter. At ang espesyal dito, isang maliit na dakot lang ay sapat na para makagawa ng pagbabago sa iyong pagtulog. Ang rank number 4, almonds. Isang dakot ng almonds, mga 28 gramo, ay nagbibigay ng halos 76 mililiter ng magnesium. Ang halagang ito ay malapit na sa 20% ng inirerekomendang daily intake, sapat na para i-relax ang nervous system at pag-aaninin ang tensyon sa kalamnan. Ang mas kahanga-hanga pa, ang almonds ay isa sa iilang mani na natural na naglalaman ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan mo na oras na para magpahinga. Kapag ang magnesium at melatonin ay magkasama sa iisang pagkain, lalong lumalakas ang epekto sa pagpapabuti ng tulog. Ayon sa mga sleep expert, ang melatonin mula sa almonds ay tumutulong i-reset ang internal clock ng katawan, habang ang magnesium ay nagpapababa ng pamamaga at ng cortisol, ang stress hormone na nakakagambala sa tulog. Sama-sama, sinusuportahan ng dalawang ito ang pagsisimula ng tulog at ang pagpapanatili ng malalim at tuloy-tuloy na pahinga. Kaya naman, maraming senior na nagdaragdag ng isang dakot na almonds sa kanilang gawain sa gabi ang nakakaramdam na hindi na sila gaanong balisa at mas presko ang pakiramdam sa umaga. Bukod sa tulog, nakakatulong din ang almonds na protektahan ang puso. Mayaman ito sa healthy fats at vitamin E na nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapababa ng bad cholesterol. Ang malusog na puso at matatag na daloy ng dugo ay isang matibay na pundasyon para sa natural at masustansyang pagtulog. Ang malaking bentahe ay kung gaano kadaling isama ang almonds sa pang-araw-araw na gawain. Pwede kayong kumain ng isang maliit na dakot bilang snack sa gabi. Pwede ring magbudbod ng ilang piraso sa ibabaw ng mainit na oatmeal o sa isang green salad. Kung hindi kayo mahilig kumain ng mani, ang unsweetened almond milk ay isa ring magaan at madaling tunawin na pagpipilian bago matulog. Gayunpaman, may ilang paalala. Ang almonds ay siksik sa enerhiya, kaya sapat na ang isang dakot bawat araw. Ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o hindi inaasahang pagtaas ng timbang. Pinakamainam na piliin ang hilaw o dry roasted na almonds at iwasan ang mga may balot na asin o asukal dahil maaari itong makaapekto sa blood pressure at blood sugar na parehong direktang konektado sa pagtulog. Ang isang maliit na dakot ng almonds sa gabi ay maituturing na isang simpleng ugali na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago. Tinutulungan nitong mag-relax ang katawan habang nagbibigay din ng mahahalagang nutrisyon para sa puso at nervous system. Rank number 3, isang madahong gulay na nagre-relax ng mga nerbiyos. Pagkatapos ng almonds na may espesyal na kombinasyon ng magnesium at melatonin, dumako na tayo sa rank number 3. Ito ay isang madahong gulay na pamilyar sa maraming kusina. Madalas makita sa mga ulam na may sabaw o ginisa tuwing hapunan. Tinatawag itong reyna ng mga madahong gulay dahil sa aman nitong nutrisyon at espesyal na benepisyo para sa tulog. Ang rank number 3, spinach. Isang mangkok ng lutong spinach, kasing laki ng maliit na soup bowl, ay naglalaman ng mahigit 150 mg ng magnesium na halos kalahati na ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang senior. Ang magnesium sa spinach ay tumutulong i-activate ang GABA, ang neurotransmitter na nagpapakalma sa nervous system at naghahanda sa katawan para sa pagre-relax.
Kaya naman, maraming nakakaramdam na kapag kumakain sila ng spinach sa gabi, nababawasan ang tensyon sa kanilang mga kalamnan at nababawasan ang pamumulikat, isa sa mga karaniwang dahilan ng paggising ng mga may edad 60 pataas. Bukod sa magnesium, ang spinach ay nagbibigay din ng folate, kilala rin bilang vitamin B9. Ito ay isang mahalagang salik sa paggawa ng serotonin. Ang serotonin ang pundasyon para makagawa ang katawan ng melatonin, ang hormone na nagtatakda ng natural na sleep cycle. Ang pagkuha ng folate mula sa spinach ay tumutulong na patatagin ang mood, bawasan ang pagkabalisa, at gawing mas malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Nagbibigay din ang spinach ng iron at katamtamang dami ng vitamin C. Nagtutulungan ang dalawang ito para mapalakas ang paghahatid ng oxygen sa utak na nagpapanatiling maayos ang takbo ng nervous system at binabawasan ang pagkapagod sa gabi. Kapag hindi nakulang sa oxygen ang utak, kapansin-pansin ang pagbaba ng pakiramdam ng pagkabalisa at hindi pagkapakali. Hindi rin natin dapat kalimutan ang lutein, zeaxanthin at beta-carotene, mga antioxidant sa spinach na nagpoprotekta sa mga nerve cell mula sa oxidative stress, isang lihim na salik na may kaugnayan sa pangmatagalang problema sa pagtulog sa mga nakatatanda. Ang mahalagang punto ay ang spinach ay maaaring ihanda ng magaan at madali para sa hapunan. Isang simpleng mangkok ng sabaw ng spinach na may itlog, isang platong ginisang spinach sa olive oil at bawang, o kahit isang spinach smoothie na hinaluan ng saging at nut milk ay masasarap at madaling tunawin na mga pagpipilian. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang nagbibigay ng sustansya, iniiwasan din nito ang paglaki ng tiyan na madaling makagambala sa pagtulog. Siyempre, may ilang paalala. Mataas sa oxalates ang spinach, kaya dapat limitahan ito ng mga taong may history ng kidney stones o matinding kakulangan sa calcium. Dahil din sa mataas nitong taglay na vitamin K, ang mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago ito idagdag sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ngunit para sa karamihan ng malulusog na senior, ang pagkain nito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mga kalahating tali bawat kain, ay isang simple at ligtas na paraan para suportahan ang natural na pagtulog. Rank number 2, isang maginhawang pagkain sa gabi. Pagkatapos ng spinach, ang madahong gulay na nagre-relax ng nerbiyos at nagpapaginhawa sa tensyon ng kalamnan, magpapatuloy tayo sa isang pagkain na iniisip ng karamihan na pang-agahan. Ngunit, sa katunayan, maaari itong maging susi sa mas malalim na pagtulog kung gagamitin sa tamang paraan sa gabi. Ang rank number 2, oats. Isang maliit na mangkok ng oats sa gabi ay hindi lamang magaan sa tiyan, kundi nagbibigay din ng magnesium, tryptophan at melatonin, ang 3 pangunahing elemento na gumagabay sa katawan patungo sa natural na estado ng pamamahinga. Ang complex carbohydrate sa oats ay nagsisilbing daanan para mas madaling makapasok sa utak ang tryptophan, isang essential amino acid. Kapag nasa loob na, ang tryptophan ay nagiging serotonin at pagkatapos ay nagiging melatonin, ang hormone na kumokontrol sa circadian rhythm ng katawan. Ibig sabihin, ang oats ay hindi lang basta pagkaing pampabusog. Direkta itong kasama sa biological chain of reactions na tumutukoy sa kalidad ng iyong tulog. Pero hindi lang iyon. Mayaman din ang oats sa vitamin B6 na nagsisilbing catalyst sa pag-convert ng tryptophan patungong serotonin.
Kung walang sapat na B6, nahihirapan ang katawan na gumawa ng sapat na serotonin na nangangahulugang mas kaunting melatonin at mas magulong pagtulog. Sa pagkain ng oats, binibigyan mo ang iyong katawan ng parehong hilaw na materyales at ng tulay na kailangan para sa maayos na sleep chemistry. Kasabay nito, ang magnesium sa oats ay nagpapakalma sa nervous system, nagpapatatag ng tibok ng puso, at nagpapaginhawa sa tensyon ng kalamnan, na lahat ay tumutulong sa katawan na mas lubusang mag-relax bago matulog. Isang pag-aaral ang sumunod sa isang grupo ng mga taong mahigit 40 anyos at nalaman na nang magdagdag sila ng oats sa kanilang routine sa gabi, sa loob ng 3 magkakasunod na linggo, ang lalim ng kanilang tulog ay bumuti ng malaki. Mas mabilis silang nakatulog, mas bihira magising sa gabi, at mas presko ang pakiramdam sa umaga. Ang malaking imbentahe ng oats ay ang pagiging flexible at dali ng paghahanda nito. Isang mainit na mangkok ng oatmeal na gawa sa unsweetened almond milk ay isang magaan na pagpipilian na pinagsasama ang magnesium mula sa parehong sangkap habang nagbibigay ng maginhawang pakiramdam ng init bago matulog. Kung gusto ninyo ng iba, masarap din ang overnight oats na may saging at chia seeds at nagdaragdag pa ito ng tryptophan at fiber para mapanatiling matatag ang blood sugar sa buong gabi. Siyempre, may ilang paalala. Ang mga may sensitibong panunaw ay dapat magsimula sa maliit na serving para maiwasan ang paglaki ng tiyan. Huwag kumain ng malapit sa oras ng pagtulog. Maglaan ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras bago humiga. At piliin ang rolled oats o steel cut oats sa halip na instant oats dahil ang mga instant version ay maaaring magpataas ng blood sugar ng masyadong mabilis at makagambala sa pagtulog. Rank number 1, isang powerhouse ng nutrisyon para sa malalim na tulog. Pagkatapos nating pag-usapan ang oats, ang magaan ngunit siksik sa sustansyang butil na nagtataguyod ng pagtulog, narating na natin ang rank number 1. Ito ay isang maliit at murang isda na madaling hanapin, ngunit nagtatago ng kayamanan ng mga mineral at sustansya para sa kalusugan pagkatapos ng edad 60. Hindi lang ito mayaman sa magnesium, kundi tinatawag din itong superfood ng mga eksperto dahil sa malawak nitong mga benepisyo. Ang rank number 1, sardinas. Isang serving ng sardinas, mga 100 gramo, ay naglalaman ng malaking halaga ng magnesium kasama ang calcium at vitamin D. Ang 3 sangkap na mahalaga sa pagpapakalma ng nervous system, pagre-relax ng mga kalamnan, at pagpapatatag ng tibok ng puso. Para sa mga senior na madalas magkapulikat o magising sa kalagitnaan ng gabi, ang kombinasyong ito ay tumutulong na mapaginhawa ang muscle spasms at lumilikha ng kondisyon para sa mas tuloy-tuloy na pagtulog. Ngunit ang magnesium ay bahagi lamang ng kapangyarihan ng sardinas. Ang maliit na isdang ito ay napakayaman sa omega-3 fatty acids, EPA at DHA. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang omega-3 ay maaaring magpababa ng stress hormone na cortisol habang pinapalakas din ang produksyon ng serotonin, ang building block ng melatonin. Kapag balanse ang serotonin at melatonin, mas madaling nakakapasok ang katawan sa natural na estado ng pamamahinga. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkain ng sardinas ilang beses sa isang linggo ay makakatulong sa mga may edad 60 pataas na mas mabilis makatulog at mas bihirang magising. Nagdudulot din ang sardinas ng mga benepisyo na higit pa sa pagtulog. Nakakatulong itong pababain ang panganib ng sakit sa puso sa pamamagitan ng pagbabawas
ng triglycerides at pagpapataas ng good HDL cholesterol. Pinapabuti nito ang kalusugan ng utak, memorya at daloy ng dugo sa utak. Dahil sa mataas na taglay nitong vitamin B12, sinusuportahan din ng sardinas ang nerve function na tumutulong maiwasan ang paghina ng memorya at chronic fatigue na parehong maaaring hindi direktang makagambala sa pagtulog habang tayo ay tumatanda. Dagdag pa rito, pinapatibay ng sardinas ang mga buto sa pamamagitan ng pagbibigay ng calcium, magnesium at vitamin D ng sabay-sabay. Para sa mga senior na may panganib ng osteoporosis, ang pagpapanatili ng matibay na buto ay nagbabawas ng mga sakit at kirot na siyang nagpapadali sa pagtulog. Ang magandang bentahe ng sardinas ay kung gaano kadali itong ihanda. Maaari ninyo itong ihawin ng bahagya na may olive oil at lemon, gisahin sa kamatis at sibuyas, at iulam sa kanin o simpleng gamitin ang dilatang sardinas. Ang dilatang uri ay maginhawa at kasama ang malalambot at nakakaing mga tinik na nagbibigay ng dagdag na calcium at magnesium. Gayunpaman, piliin ang mga nakababad sa tubig o olive oil at iwasan ang mga sobrang alat dahil ang labis na sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Ang mga may gout ay dapat ding limitahan ang sardinas dahil ang purine content nito ay maaaring magpataas ng uric acid levels. Isang maliit na isda na nagdadala ng napakaraming malalaking benepisyo mula sa puso at utak hanggang sa buto at pagtulog. Para sa mga taong may edad 60 pataas, ang simpleng pagdaragdag ng sardinas sa menu 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nagbibigay sa inyong katawan ng natural na kasangkapan upang mabawi ang mahimbing na pagtulog habang pinoprotektahan ang pangmatagalang pangkalahatang kalusugan. Ang mahimbing na pagtulog ay hindi laging nagmumula sa mga tableta o komplikadong pamamaraan. Minsan, isang dakot lang ng almonds sa gabi, isang mangkok ng pamilyar na tokwa, isang mainit na serving ng oats, o isang ulam ng masustansyang sardinas ay sapat na para baguhin ang paraan ng iyong pamamahinga. Lahat ng pagkaing ito ay mayaman sa magnesium, isang maliit ngunit makapangyarihang mineral na nagpapanatiling kalmado ang nervous system, relax ang mga kalamnan, at matatag ang tibok ng puso. Ang pinakamahalagang aral dito ay nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na pabutihin ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng simpleng pagpili ng tamang pagkain. Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pagkakataong ayusin ang sarili nito at manumbalik sa natural na ritmo. Subukan ninyo ito ngayong gabi at bumalik kayo dito para ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung paano ito nakatulong sa inyo. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod kong health tips na idinisenyo para sa buhay pagkatapos ng 60. At huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay.